Among the classic Filipino desserts, perfect for the holidays is ube halaya. Ang matagal at matrabahong paggawa nito, pinadali pa ng isang imbensyon ng mga estudyante. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Karaniwang makikita sa hapag tuwing Pasko ang ube halaya. Pero dahil mahabang oras ang ginugugol para gumawa nito, isang grupo ng mga estudyante ang may nilikhang makina para mapadali ang prosesong yan. Sa isang pindot lang, didikdikin, igigiling, hahaluin, at maluluto na ang ube halaya sa loob lang ng 1 hanggang 2 oras. Yan ang resulta ng automated ube halaya maker na ito na likha ng mga computer engineering students mula sa STI Ortigas, Cainta. Ang inspirasyon nila, ang kanilang hilig mismo sa ube lalo na pag fiesta. Isa po ako sa mga gumagawa ng tumutulong nga po sa mga lola ko, sa nanay ko. Napansin ko po na napakahirap po talaga bawat proseso. Yung paghahalo pa lang po, napakahirap na po Kasi may technique po kami na ginagawa. So pag hindi mo po kasi siya nahalo na maayos, masusunog po yung ube. Pero sa kanilang ginawang makina, ang kailangan na lang nilang gawin ay balatan ang ube yams, saka ito isasalang. Sa loob ng 1 taong conceptualization at 3 hanggang 4 na buwan ng trial and error, malaki ang nakikita nilang potensyal dito lalo na sa food industry at sa mga may hilig sa kakanin at malalagkit. Pinasubok din nila ito sa mga ube halaya professionals at approve sa kanila. Ang naging problema po talaga nila yung pagdating nga daw po sa paggadgad at sa paghalo, yung pagtatansya na po ng mga sangkap. Sa paghahalo po, almost same time lang po since nireplicate lang namin yung low heat, which is gumamit kami na heating plate tapos steering motor. Yung mga process like yung sa grating nga, nabawasan niya yung time. Pag nilagay mo sa machine namin, abutin lang yan ng wala pang 1 minute. Sa ngayon, kaya ng ube halaya maker na ito ang gumawa mula 5 hanggang 6 na kilong ube. Plano nilang makakuha ng patent para sa disenyo nito at maipakilala ng tuluyan sa merkado. Bilang mga student innovators, pangarap nila ang makatulong sa iba't ibang larangan at industriya na sana ay tularan ng kapwa nila estudyante. Huwag silang matakot na sumubok ng bago. Kung mag-fail naman sila, huwag po silang mag-give up sa dreams nila. Ganun. Wala raw hangganan pagdating sa inobasyon. Ang kailangan lang dito ay inspirasyon at paggugugutan ng ideya. At dito nauusbong ang magkarami-rami pang mga imbensyon. Mobile Journalist Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.